Magandang araw sa inyo. Itutuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa Bible study. Nasa G at F, nasa G at H na tayo. Yun ang ating pag-aaralan ngayon. Sabi dito, treat the Bible as personal letter from God. Read it ardently and expectantly as a love letter. Yan. Basahin natin ang Word of God daw ng parang nagbabasa tayo ng sulat sa isang tao na importante sa atin. Tingnan natin yung Jeremiah chapter 31 verse 3. Ano ba ang sabi rito? The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore with loving kindness have I drawn thee. Yan. Paano ba tinitingnan ni Jeremiah yung Diyos? Pag siya ay nagbabasa, iniisip niya na itong Diyos na ito ang nagmamahal sa kanya. At yung memory ng kanilang pinagsamahan ng Panginoon ay nandoon. Naka-registered sa isip niya yun. Kaya papansin nyo, the Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore with loving kindness have I drawn thee. Kaya importante yung ating debosyon sa Panginoong Diyos. Habang lumalalim tayo sa Diyos, ibig sabihin ay nagkakaroon kayo ng mga kwento kung paano ang inyong relationship ng Diyos ay nabubuo. At sa pagbasa mo ng Biblia ay meron niyang tinatawag na epekto. Kaya yung mga iba, hindi sila nagbabasa ng Bible kasi para saan yun? Wala naman silang naranasan patungkol sa Diyos. Ang tingin kasi nila sa Bible ay wala naman itong epekto sa kanila dahil wala naman silang naging karanasan na ito yung Bible. Ito yung naranasan ko sa salita ng Diyos at ito yung ginawa sa akin ng Diyos. Kaya kung hindi ka mag-uumpisa ng pagbasa ng Biblia, ay hindi mo talaga ma-appreciate kahit kailan kung bakit kailangan mong magbasa ng Biblia. Kaya ang pagbabasa ng Biblia, maaari ngayon ay nagbabasa ka ng Biblia ay medyo tinatamad ka, wala kang gana. Pero dahil sa pagbabasa mo ng Biblia, nakikilala mo ang Diyos at nakikita mo yung kabutihan niya sa iyo. At nakakabuo ka ng tinatawag na kasaysayan na nakikita mo sa sarili mo na ito yung Panginoon pala kumilos sa aking buhay nung panahon na yon. At ito yung sinasabi niya sa kanyang salita. Nasa salita pala ng Diyos yun. Yan. Example, yung sinasabing may mga talata na pag humingi ka sa Diyos, bibigyan ka.
Pagka naranasan mo na ikaw ay nanalangin, tapos ay binigyan ka at nabasa mo yung talatang yun, ibig sabihin magkakaroon ito ng mas malalim na kahulugan sa iyo kasi naranasan mo siya. Katulad ni Jeremiah, ay naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos noon pa man. The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with everlasting love. Naranasan ni Jeremiah yung pag-ibig ng Diyos. At konting tingnan natin yung kasaysayan ni Jeremiah. Ng panahon na yan ay naandyan yung tinatawag na banta ng pagsakop ng Babylonia sa Israel. Ay, nung panahon na yan ay separated na yung 10 tribes at saka yung 2 tribe na tribe of Judah at saka yung tribe of Israel na 10 tribes. Yung 2 tribes naman, Benjamin at saka yung Judah. Makikita natin diyan ang sistema. Maliit lang sila na kaharian at sasakupin na sila ng Babylonia. At masyadong magulo sa panahon ni Jeremiah. Pero sa pagbabasa niya ng salita ng Diyos at pagmumuni-muni niya, nakita niya na yung pag-ibig ng Diyos sa kanya ng mga nakalipas pa. Kaya makikita natin na naging memorable at naging kapaki-pakinabang kay Jeremiah yung salita ng Diyos dahil nararanasan niya yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa kanya noon. Kaya sabi niya, therefore with loving kindness have I drawn thee. Yan. Si Jeremiah ay patuloy na nalalapit doon sa pag-ibig ng Diyos na yon habang nagbabasa siya ng Biblia, habang nag-aaral siya, habang nagbubulay-bulay siya. Ibig sabihin, yung kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos sa kanya, lalo pang lumalalim. Dahil sa patuloy niyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, kung ikaw ay hindi pa masyadong nagbabasa ng Bible, umpisahan mo. At habang nagbabasa ka ng Bible, lalalim yung pagkaunawa mo at mararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Kasi, ang pagbasa ng Biblia dito sa pinag-aaralan natin, ay dito sa letter G, i-consider mo na itong salita ng Diyos ay parang isang love letter sa iyo ng Diyos. Yan. Parang isang love letter. Ibig sabihin yung love letter ay may isang Diyos na nagmamahal sa iyo na sumulat sa iyo ng isang sulat. At yung pagmamahal ng Diyos na yan, siyempre, makikita mo yan doon sa binabasa mo. Kaya pagbigay tayo ng example, yung Genesis na lang. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yan. Pag binasa mo yung chapter 1, chapter 2 hanggang chapter 3, makikita mo doon na may isang Diyos na lumikha ng tao, na mahal niya ang tao at gumawa siya ng Garden of Eden para sa tao. At yung tao ay nagkasala. Pero meron siyang prophecy doon sa chapter 3 verse 15 na merong magiging tagapagligtas sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, kapag tinitingnan mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo, makikita mo na kahit nagkasala ang tao, mahal pa rin siya ng Diyos. At mayroong plano ang Diyos na iayos yung kasalanan ng tao. Ganoon. Ibig sabihin, lalo pang lalalim ang pagkakilala mo sa Diyos dahil nga tinitingnan mo na ang Biblia ay isang sulat ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Ayan yung letter G.
At isama na natin yung pag-uusapan nyo mamaya. At pwede nyo pag-usapan dyan sa Jeremiah. Magtanungan kayo, Jeremiah chapter 31 verse 3. Ito yung tanong na pag-usapan nyo. Meron ba akong nakita na talata sa Biblia na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa akin? Yan. Pag-usapan nyo, mag-sharing time kayo. Kung meron ka bang nakita ng talata sa Biblia na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Yan. Ituloy natin sa letter H. Ang letter H, sabi dito, Scripture always interpret Scripture. Yan. In 2 Peter chapter 1 verse 20, always interpret an obscure passage in the light of a clear passage. Ayan. Ang scripture daw, kung paano natin ito i-interpret, dapat sinasang-ayunan din ng ibang scripture. Hindi yun sabihin, ito pala yung sinabi ng Biblia. Nasa isip mo lang. Pag sinabing, magbigay tayo ng example. Aba, kumain ng prutas si Adan at saka si Eva. Mansanas siyang kinain nila. Ininterpret mo sa isip mo na yung mansanas ang kinain nila, hindi yun totoo. Kasi ang nakasulat lang doon sa scripture, fruit of good and evil, knowledge of good and evil. Ibig sabihin, hindi yun mansanas. Yung mansanas, kon lang yun, parang kwentuhan lang yun, kwentong kutsero lang yun na para mabigyan ng pangalan yung prutas, mansanas yan. Akuan yan, mangga. Yan. Parang ganun lang yun. Pero hindi yun talaga mansanas o hindi yun mangga. Kundi yun, ang tawag sa prutas na yun ay fruit of knowledge of good and evil. Ibig sabihin, kapag kinain mong prutas na yon, makikita mo yung mabuti, makikita mo yung masama, magkakaroon ka ng kaalaman doon. Ang interpretation ng scripture ay ganon, pero ang interpretation ng tao, kahit naging mga joke lang, marami nagsasabi na ang kinain daw ni Adan at Eva ay mansanas. Ay hindi totoo yun. Hindi lahat ng kumakain ng mansanas ay nagkakasala. Kaya ganun yun. Isang example lang yun. Na wag natin bigyan ng interpretation ang Biblia ng kung anong gusto lamang natin ibigay ng interpretation. Tingnan natin yung sinasabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 20. Sabi dito, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Ayan. Hindi mo daw pwedeng bibigyan ng interpretation ang scripture ng sarili mo lang. Ito naman. Ang gawin nyo ganito. Yung unang talata, pag-uusapan nyo kung ano yung talata na nagpapakita sa inyo ng pag-ibig ng Diyos. Ang pangalawa yung pag-usapan na ito. Ano ba yung mga talata na parang hindi nyo maintindihan? Ayun. Pag sinabing no private interpretation, maaaring hindi mo talaga maintindihan. Sabi nga, ang interpretation niyan ay yung mga bahagay na lihim ay para sa Diyos lang yon. At yung kanyang mga utos ay na-reveal sa atin ay para sa atin yon. Saan natin makikita ang talatang yan? Sa Deuteronomy chapter 29 verse 29.
Tingnan natin yung Deuteronomy chapter 29 verse 29. The sacred thing belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Ayun. Ibig sabihin, sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, binibigyan tayo ng instruction ng Diyos na may mga bagay talaga dito sa scripture na hindi natin ma-explain, pero may mga bagay talaga na napakalinaw ng explanation para sa atin. Para ang purpose nun, para gawin natin yon at sundin natin. Ayun. Okay, kaya ganyan yung dalawa yung pag-uusapan. Magbigay kayo, pag-usapan nyo na bawat isa magbigay ng talata na ano ba yung talata na nabasa mo o narinig na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, at yung talata na minsan ay nagugulumihanan ka. O kaya naman, kaya naman masabi mo yung talatang yon na nagugulumihanan ka, yung pala pagka na-share mo dyan, ay mauunawaan mo rin dahil naandun rin naman yung interpretation dun sa mismong verse. Kasi dito, sabi rito, knowing this first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Pag sinabing no private interpretation, sino ang mag-interpret? Yun ding scripture din. Na kung ang tawag doon ay context, kung ano yung nasa context niya, yun din ang magsasabi doon. Halimbawa, isang example ay si Pedro ay tinukso. Si Pedro ay kumbaga ang kwento kasi noon, si Pedro ay tinanong kung siya ay kasama ni Jesus Christ. Sabi niya hindi. Huwag nating sasabihin na kuan lang 'yon, simbolo lang 'yon. Hindi talaga tumalikod si Pedro. Dahil sabi ni Pedro ay hindi ko kilala 'yan, si Jesus Christ. Sasabihin natin, hindi yun totoo, hindi, simbolo lang yun. And sinabi na nung scripture na si Pedro, itinanggi niya si Jesus Christ ng 3 beses. Ibig sabihin, literal yun na maunawa natin na si Pedro ay tinanggi niya talaga si Jesus Christ. Kaya hindi natin pwedeng bigyan ng interpretasyon na kuan lang yun. Kasi si Pedro nagpatuloy sa Panginoon hindi yun hindi yun talagang totoong itinanggi niya. Ayun yung interpretation ng iba. Nababasa naman doon na talagang itinanggi ni Pedro. Kaya tanggapin natin yun. Kung ano yung interpretation ng Biblia, tanggapin natin na si Pedro itinanggi niya si Jesus Christ ng 3 beses, and then pagdating ng Panginoong Hesus, ni-recover niya yon. Tinanong nga ni Jesus Christ si Pedro kung mahal siya ni Pedro. 3 beses din. Hanggang sa sinabi na lang ni Pedro na alam niyo Panginoon na mahal ko kayo. Ibig sabihin talagang tinanggi ni Pedro si Jesus Christ, at dong panahon na tinanong siya ni Jesus Christ, inire-recover ng Panginoong Hesus na yung ginawa ni Pedro na pagtanggi sa kanya. Okay, naintindihan natin. Yan yung ating pag-uusapan. Magbigay kayo ng talata na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, at mga talata na maaaring hindi nyo naintindihan. Kung naman, pag-usap-usapan nyo yan. Yung 2 talatang yan. Kung base doon sa inyong mga na-experience sa pagbabasa nyo ng Biblia. Kaya tinalakay natin ngayon ang 2 yan, yung letter G at saka letter H, na ang sabi dyan, ang Biblia daw sa letter G ay tingnan natin ito na bilang isang personal na
na love letter sa atin ng Diyos. Pangalawa naman ay tingnan natin lagi ang scripture na hindi natin dapat itong interpret ng pansarili, kundi interpret natin ito ayon doon sa passage din, doon sa context. Kung ano yung sinasabi ng context o yung passage, yung kabuuan, doon natin siya ipapaliwanag. Okay? Next naman uli natin na ituloy yung I at saka J. Kung kayo may mga tanong, i-send nyo lang sa GC at pag-usapan natin sa susunod nating pag-aaral. Magandang araw sa inyo.